Sa video na ito, pag-usapan po natin mga kaibigan kung bakit tumaas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas. Alam naman natin dito sa Pilipinas na halos lahat ng mga bilihin ngayon ay talagang tumaas, mula sa gas, bigas, dilatas, mga bilihin like Bombay, di ba? Mga onions, garlic, marami pa pong iba na talagang tumaas. Pero ang pag-usapan natin, bakit nga ba tumaas ang presyo ng bigas? Una po, marami po tayong dapat intindihin at i-consider. Dapat natin maintindihan kung ano ang mga dahilan kung bakit lalong tumaas ang presyo ng bigas. Na alala ko noon, nung bata pa ako, ang bigas ay mabibili lang po sa 15 pesos per kilo. Umabot ng 18 pesos, umabot ng 22, di ba? Ngayon, magkano na po? Nasa 55 kilos. Yung iba nasa 58 na nga eh. Ayan, pagkilala ko sa inyo si Nasa. Okay. Nagbablog muna si Daddy Okay. So ngayon, ang mga dahilan ay una po, ito ang tinatawag nating trading. Okay. Mula sa mga farmers or mula sa mga suppliers, ang farmer kasi pwede nating tawagin na supplier or sino man. At kung saan ito galing, mapa ibang bansa or local. Lalong tumaas ang presyo ng bigas dahil po ito sa mga middleman. Kapag inangkat nila ito ng ganong presyo, hindi pwede na bababa lang yung presyo, dapat tataas po yun. Dati mabibili natin ng bigas ngayong taon ay nasa 42, 44, yung iba 38, diba? Ngayon nasa grabe 50, 55, tumaas na talaga ang presyo. Ang pinakadahilan dito ay dahil umaangkat po tayo ng bigas mula sa ibang bansa. Merong nagsabi, mura naman yung pagbili natin sa ibang bansa, bakit dito sa atin, bakit sobrang taas? Ang dahilan po, ito ay ang pagtaas ng itong tinatawag nating ito na. Ito po yung dahilan. Yan ho. Yun po ang dahilan. So ngayon, ang ating gobyerno ay gumagawa po ng paraan para mapababa ang presyo, lalo na ating Pangulo. Pero masolusyonan ba ito ng ating gobyerno? Opo, sila po yung may kapangyarihan para makontrol nila ang presyo ng mga bilihin. Tayong mga mamayan ay kawawa po tayo. Actually, mas kawawa dito yung mga local farmers natin. Isa sa paraan para mura po tayo sa mga bilihin, especially sa bigas, ay dapat may bigyan natin yung mga local farmers natin, masuportahan natin sila from farm to market. Okay, yun po, yun subsidize dapat ng gobyerno. Dahil kung hindi po ito magagawa, kawawang kawawa ang ating mga local farmers, ang mahal ng bilihin, mura lang ang bili ng palay. Kaya kawawa po talaga ang mga farmers natin. Isa pang paraan ay kapag mayroon po tayong rice mill machine na makapag-produce ng good quality na bigas, makabenta po tayo ng bigas sa murang halaga. Tama ba, Nash? Oo. Yes, oo daw. So yun po. Kaya ang Shinong rice mill machine ay napakaganda po. Kahit ito ay gawa mula sa South Korea, pero makapag-produce ito ng magandang klase na bigas. Hindi lang ito nakadepende sa variety o quality ng palay. Nakadepende rin po ito sa klase or quality ng machine. Lalo na ang Shinong rice mill machine ay talagang makapag-produce ng maganda na quality ng bigas na pwede na nating pangbato sa merkado. Makabenta na tayo sa murang halaga. Pwede po tayo magba-buy and sell. Bibili po tayo ng mga palay and then ibenta na natin yung bigas sa murang halaga. Makakatulong na tayo sa mga local farmers natin, makakatulong pa tayo sa mga kababayan natin. Diba? So, why not try? Okay? Simulan mo na ang negosyong kiskisan.
bumili na po kayo ng Shinong Rice Mill Machine. Available po sa Verosorb Corporation. Nagde-deliver po tayo nationwide kahit saan sa Pilipinas. Libre na rin po yung installation. Ayan ho. Libre na yung installation at nagde-deliver tayo kahit saan sa Pilipinas. Ang kagandahan nito, itong Shinong Rice Mill Machine, impeller type. Hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls. Ang rubber rolls po kasi broken rice yung output nito. Ito naman po ang Shinong Rice Mill Machine, less broken, kaya mas maganda ang quality ng bigas. Kapag maganda ang quality ng bigas, makabinta po tayo sa murang halaga. Makabinta po tayo sa murang halaga dahil maganda po ang quality ng bigas. Okay? Yun na po. Panoorin niyo po ang ibang video natin. The complete details of Shinong Rice Mill Machine. Impeller type. Hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls. Urethane po yung ginagamit natin. Ayan na. Please contact. Ito po yung contact number na ibinigay ko sa inyo. Message lang po kayo. Anyway, kita-kita po tayo sa mga showroom namin. Meron tayong showroom sa Sampaloc, Manila at sa Gimba, Nueva Ecija. Tawag na, magpa-schedule na po kayo for demo. Maraming salamat po. Kita-kits rin po tayo this coming October 7, October 5, 6 and 7. Every year po ito, meron po tayong AgriLink Expo sa World Trade Center, Pasay City. Magkita-kita po tayo, meron tayong demo. Alright? Maraming salamat po. Hi muna. Hi muna sa mga viewers natin. Sabing hi. Hello. Kaway-kaway. Pag ganun. Hello. Ayan. Maraming salamat po sa panood ng video natin. Please subscribe, share this video. God bless po.